Mariah Who kung tayo ang bibida sa kantang All I Want for Christmas is You. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Oh, hindi ko na About the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. Wow! All I want for Christmas is you. Come on, everybody! Just one thing I need. I don't care About the present underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Sir Coco, help! Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, More than you could ever know. Making my wish come true. All I want for Christmas is you. You, baby. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for Santa. I won't even stay away to get those magic painted things. 'Cause I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? All I want for Christmas is you. You, baby. All the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children laughter fills the air, and everyone is singing, and little sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I need? Won't you please be my baby to me? I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas. Kapito. Grabe! Ibang-iba yung energy namin for today nang dahil dyan sa kantang All I Want for Christmas is You, mga ka-MB. Isang magandang umaga sa ating lahat. October 1st, araw ng Wednesday, unang araw ng buwan ng Oktubre. Grabe! Ang pasok ng ating October. Ang saya ng pasok ng October ngayon. Parang feeling ko magtutuloy-tuloy to dahil kumanta tayo lang naman ng All I Want for Christmas is You. Dahil papalapit na lang. Ilang araw na lang, ilang buwan na lang, ilang tulog na lang. Ikaw na ang gusto ko sa darating na Pasko. Dahil naniniwala ako na sa darating ng Pasko, ikaw na ang magiging kadate ko. Ay, sino ba to? Hindi ko pwede. Hindi pa pwede. Ayoko ma-jinx. Ma-jinx din kasi. Pero Oo. ang saya. Parang feeling ko,
Christmas na talaga. Hindi ko alam pag ganito yung buwan, kapag dumadating na yung buwan, hindi ko nararamdaman na magno-November pa. Real, Oktubre na, Wednesday pa. Kaya siguradong ang kasiyahan dito lang sa Morning Balitaktakan. Mayat niya ngayong umaga. At unang araw ng Oktubre, makakasama niyo muli ang nag-iisang bumbilya sa Morning Wednesday. Of course, makakasama nyo rin ngayong buwan ng Oktubre ang nag-iisang Chabebe Girl ng RNG, Miss Angel Arquero. Grabe! Na ang init. Init nga. Nainitan ako. Sabi naman doon I'm not asking for snow. Yeah. Diba? Hindi tayo nag-ask ng snow kasi hindi naman natin talaga yan Mararanasan dito sa Pilipinas. Totoo. Unless mag-Japan ka. Oo, kasi meron din naman sila, diba? Sa northern part ng Japan. Oo din. Pero pag snow naman, gusto niyo dito sa Philippines, punta lang kayo dun sa mga pasyalan dito sa Baguio City. Sa Kasi may Atok? sa Atok. Mag-atok kayo, pero yun nga lang hindi snow. Magyayelo kayo doon. Oo, maninigas yung mga daliri niyo doon. Pero at least. Frostbite. Gusto nyo, magka-frostbite doon. correct. Pero ang kasangga ng lahat ng mga taong nilalamig, sinigang. Ay, diba? Alam nyo kapag medyo maginaw-ginaw na ang panahon, tapos ganito pa nga na pa Desyembre na, syempre ang masarap dyan, nahigop-higop ka talaga ng mga sabaw-sabaw. At ang sikat na sabaw na hinihigop nga dito sa Pilipinas ay ang sinigang. At napakadami ng pwede nating isigang. Meron kang sigang na bangus, which I miss a lot. Na-miss ko ang sinigang na bangus. Oo. Sana yung mga magluluto later, sinigang na bangus. Mag-share ako. Ay, masarap. Oo. Tapos sinigang na baboy. Oh my goodness. Tapos yung lalutang, yung taba. Ay, tapos mapalapot-lapot dahil sa gabi. Right! O ano pa? Ano pang sinigang? Sinigang na hipon. Ay, tamarind naman yan. Sinigang sa tamarind. Tamarind. Sa palok. Baka. Sinigang na baka ang masarap dyan. Sinigang sa kamatis. Sinigang na hipon. Yun nga. Ayun, nasabi ko na. Pwede din yan, sinigang sa talobery. Diba? Tilapia. Tilapia pwede din. Pwede din ang sinigang na tilapia. Pero ang hindi natin alam, pwede rin sigangin ang delata. Ba? Yes, yung mismong lata niya. Ay, hindi pala. Hindi. Pero may sinigang na delata. Right. Nako, mga ka-MB, sinigang na sardinas, lutong abot kaya, lasang bida sa mesa dito sa Kuklitan. Nagugutom ka na ba? Nagka-crave ka ng sinigang? Oo, pero di ko afford. Well, meron tayong quick and easy recipe at sulit para sa iyo. Sinigang na sardinas. Meron bang ganon? Siyempre, ito simulan natin sa pagbabalat at pag-crush ng bawang. I-chop natin ang sibuyas at ang kamatis. Sunod, igisa ang bawang at sibuyas sa mantika para lumabas ang bango at lasa. Idagdag ang kamatis at lutuin hanggang lumambot at maglabas ng katas. Ihalo ang ating sardine broth para sa mas malasa at flavorful na sabaw. Saka idagdag ang sardinas. Hintay natin kumulo bago tayo maglagay ng 3 cups ng tubig. Kapag kumukulo na, maglagay ng asin kung kinakailangan. Idagdag ang sinigang mix. Huwag ilagay lahat, ayon lang sa personal na panlasa. Haluing mabuti bago idagdag ang kangkong. Takpan at lutuin hanggang maningning ang kulay ng gulay. At ayun na, ang mainit, maasim at malasang sinigang na sardinas. Perfect para sa malamig na panahon o kapag gusto mo ng mabilis pero comforting na ulam. Diba? Magkano lang yun? Magkano lang siya? Hokkaido na sardines. Oo. Nasa 32 pesos lang siya actually. Yes, pero yung binibilhan ko kasi 40 plus. Pero masarap, diba? Tinitignan mo pa lang, alam mo yung pinapanood mo pa lang siya, lasang-lasa mo na yung asim. Pero ang gusto ko din sanang itry na lutuing sinigang talaga, yung hindi ako gagamit ng sinigang mix. Yung literal na galing mismo sa asim lang gagamitin kong pangsigang. Like sampalok. Sampalok ang masarap dyan. Kamyas.
Yung kamyas. Oo, Meron- parang matry din sana yan, no? Mangga. Pwede Ay, rin. pwede rin. Yung Sinigang native sa na mangga. Oo, Mm, yun mm, yung mm. isa din sa ginagamit, no? Yung mahahaba. Oo. Grabe. Ala. Mantakin mo yon para sa mga estudyante talaga yan Oo. Yung ganyang mga recipe. Dorm, mga Oo, nagdo-dorm. mga nagdo-dorm, tapos yung mga pagapang na ng mga empleyado, Ay, yung pero- tipong kuha na lang sila ng kangkong kung meron mang tumutubo dyan sa backyard nila. Oo. Oo, di Parang ba? siyang actually, parang kapag 50 pesos lang, wala pang 100. Wala pa. Oo, kasi ang kangkong, may mabibili ka sa palengke yung 10 pisong isang Yes. balo, isang tali. At saka hingi Oo. ka na lang ng isang piraso ng kamati. Oo. Posibleng wala namang kamatis sa At ref saka nyo. imposible namang hindi din sila magbibigay ka. Pwede isa lang. Kikiluhin pa yan. Oo Magkano? nga. 5 pesos? Totoo. Uy, ang sarap. Diba? Ay, natakam ako. Na-miss ko tuloy. Gusto ko tuloy yung magsinigang mamaya. Parang, oo nga. Oo, shout out kay Sir Leo E. Kung magpapaluto ka man, please, sinigang na Sinigang. isda. Yeah, please. Ay, alam mo bang marunong ako? Magaling ako magsigang ng yung malalaking isda. Maya? Maya? Oo, maya-maya. Yung ulo. Yung ba yung ginawa mo last time? Oh, at saka Ah. sinigang na ulo ng salmon. Yeah. Yun yung Mm. masarap. Yung Mm. senyo tapos salmon. Hindi. O yung pink salmon ba to? Yes, Oh, big yun yung- salmon. Blue senyo. Hindi, pero lahat talaga pwede mo Sarap rin yun. talagang isigang kung Galing ko tutuusin. talaga magsigang. Namiss ko tuloy magluto. Hala. Paano ba naman kasing lutuan ko maliit lang. Literal, feeling mo 2 years old lang yung kakain. Pero ko. magluto nga tayo dito minsan. Dadalhin ko yung lutuan kong maganda. Lalagyan ko ng Oo. sticker ng sinigang. Oh, why not Senyo. pal- Tsaka semen. Mga ka-FB, umpisa pa lang yan ang ating masayang Oktubre dito sa Morning Balitaktakan. Mamaya naman, ang mga balitang nakalap ng RNG News. Kung saan po isang sunog po ang sumiklab sa bayan po ng La Trinidad dahil po sa hindi pa nalalaman na dahilan kung punot dulo kung saan nga nanggaling itong sunog. At hindi lang po yan dahil same din po ng lugar sa La Trinidad po, isa pong 21 years old na rider po ang nasawi matapos pong mabangga ito ng isang truck. Oo, at hindi lang din yan. Hindi ba ito nabalita? Ah? Oo. Nabalita yan. Ay, Oo. nabalita pala. Nabalita yan. At- Kahapon? Oo. Dito? Kahapon dito rin. Oo. Oo. Oo, yeah. Oo nga. Oo. At- Iba. Oo. At hindi lang po yan dahil po muli na naman pong nagbigay ng kaalaman ang CHR or ang Commission of Human Rights sa ating mga media practitioners. Ayun naman, ako aabangan din natin mamaya ang myth o medical nga ba sa pagtulog na basa pa lamang ang buhok. Ay, nako. At syempre, ang pinakagusto ng mga empleyado, ang power nap. Ano bang naitutulong nito sa atin? At may makikilala ulit tayong hayop mamaya sa Super Saya. Lahat ng yan sa magbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now. Chase your beauty or passion. Have your hair chased? Style that makes a statement. Located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City. You may contact us via 0917-188-6877. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Galaw-galaw, baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance side. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Isa sa 7 dating habit, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits mo na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably.
Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it niyan. Sa healthy Pilipinas. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Pananalasa ng bagyong kemikal na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Bowl. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. October 1, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Isang sunog ang sumiklab sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Bagamat naapula agad ang apoy pero nadamay pa rin ang ilang mga paninda. Magbabalita Ron Maranan. Umalingaw ang sirena ng bumbero pasado alas 11 ng umaga kahapon September 29. Ito'y sa pagsiklab ng apoy sa isang paupahang kwarto sa Barangay Pugis, La Trinidad, Benguet. Isa sa mga unang nakasaksi rito ay si Romeo. Tinawag ako nung apo ko, umuusok pa lang, kaya yung nung inabutan ko ito, umuusok. Na-traffic kami rin sa farmers. O, tumakbo na ako rito na nakakuhan ko yung yung usok. Umuusok. Tapos, binomba namin ng fire extinguisher, pero ayaw, hindi kaya. Ngayon, nung lumaki. O, yung tumawag ako ng 911. Agad namang napatakbo si Rex mula sa trabaho nang malamang nasusunog ang kanilang inuupahang kwarto. May tumawag lang sa amin na ganun nga, yung bahay niya, nasusunog na. Ngayon, siyempre, hindi namin alam anong gagawin namin. Kasi, nagstakbo na lang kami para ma-survive pa kung ano yung masusurvive, pero wala rin. Halos na sunog lahat. Dahil gawa sa light materials ang nasabing kwarto, mabilis na kumalat ang apoy kung saan nadamay ang kanilang mga paninda. Wala na. Kahit paanong gawin to, hindi na masasalda yan. Hindi naman namin may titinda yan. Sira na. Agad namang rumisponde ang mga bombero at nagawa nilang maagapang kumalat ang apoy. Idineklara ang fire under control alas 11:41 ng umaga at fire out bandang alas 12:13 na ng tanghali. Yung involved na structure is an apartment. It's an apartment in nature. Meron siyang 3-story na, meron siyang palapag na 3. And doon sa 3rd floor nangyari yung sunog, sa may gitna na room. Kasi may 3 rooms ang 3rd floor natin. So yung sa may gitna, which is yun yung nirentahan ng as an apartment, doon nagsimula yung sunog. Fortunately, nagapan natin yung pagkalat, so hanggang doon lang sa room na yun yung sunog. Ayon sa inisyal na tala ng BFP, nasa 225,000 pesos ang halaga ng danyos. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naging mitya ng apoy. Bigyan pa natin ng konting panahon ang mga investigador natin, no?
para masusin nilang malaman kung ano talagang pinagmulan ng sunog. Ito na ang ika-13 kaso ng structural fire sa bayan ngayong taon. Ron Maranan, RNG News. Patay ang isang 21 anyos na rider habang sugatan ang kanyang angkas. Ito'y matapos mabangga ng pick-up ang kanilang motorsiklo. Magbabalita Vanessa Bugtong. Nawalan ng malay at humandusay sa kalsada sa Barangay Pugis, La Trinidad, Benguet ang lalaking ito. Ito'y matapos siyang tumilapon mula sa kanyang minamanehong motorsiklo bandang alas 10:30 ng gabi noong Linggo, September 28. Sa investigasyon ng PNP, tumilapon ang biktima matapos silang mabangga ng kasalubong na pick-up. Itong motorsiklo po, diretso po sa kanyang linya. Itong pick-up po kasi nagaling sa Pico. Bigla po naman siyang pumunta sa kabilang lane, sa mismong lane ng motorsiklo, kaya doon sila nagkabanggaan. Maliban sa rider, tumilapon din ang angkas nitong 28 anyos na lalaki. Kasi nagtamo sila ng mga injuries, yun din mismo ang naging dahilan ng kinamatay ng rider at saka pagka-injury itong isang backride. At ngayon ay kasalukuyang critical pa rin yung kanyang kondisyon. Naisugod pa sa pagamutan ng mga biktima pero idineklarang dead on arrival ang rider. Lumabas din sa investigasyon ng PNP na lango pala sa alak ang driver ng pick-up. Nag-positive siya sa alcoholic breath analyzer, so ito po ay nakainom. So yun nga, bigla po kasi siyang pumunta sa kabilang lane. Dapat diretso sa kanyang linya. So ayon sa ating investigation, bigla siyang napunta sa kabilang lane, kaya yun ang dahilan, kaya sila nagsalpukan. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at physical injury and damage to property ang 34 anyos na driver ng pick-up. Vanessa Bugtong, RNG News. Ipinaalala ng CHR Cordillera para sa mga mamamahayag sa Baguio City ang karapatang pantao. Narito ang report. Higit 30 taon na mula nang pumasok sa media si Emil mula sa pagiging DJ. Ngayon ay halos 1 taon na siyang reporter. Habang tumatagal, parang nagiging hindi na relevant kasi masyado ang pagiging DJ, parang ganon. Saka syempre, pag tumatanda ka, dapat yung mga information mo, hindi na yung nagpapakyut lang. Kailangan mo na ng totoong mga kasagutan sa mundo ng broadcasting. Pero dahil sa iba't ibang balitang isinusulat nito, hindi rin niya maiwasang mangamba para sa kanyang kaligtasan. Paired sa ibang areas kasi one time naging barangay captain din ako sa Ilocos Sur, parang gano'n. Nakita ko ang differences between media there saka dito. Dito kasi parang very safe, kahit siguro may matapakan kang politiko, parang hindi masyadong mabigat. Isa lamang si Emil sa mga mamamahayag sa Cordillera na araw-araw iniisip ang kanilang proteksyon at seguridad. Kaya para mas maintindihan pa ng mga mamamahayag ang kanilang karapatan sa malayang pamamahayag, isang training ang isinagawa ng Commission for Human Rights Cordillera. Ito ay replication ng program ng 6th Commission ng Commission on Human Rights na to educate or give training sa ating mga media practitioners nationwide, at sinimulan namin ito dito sa CAR. Nakita siguro ng commission namin na may mga cases na involved ang media na hindi siguro masyadong nasusunod yung international standards on media reporting. Kaya we recognized the need to train more ang ating mga media practitioners. Tinalakay din dito ang iba't ibang karapatang pantao sa vulnerable sectors kagaya ng mga kabataan at mga kababaihan. Mahalaga raw ito lalo pat mayroon pa ring ilang mamamahayag ang hindi sumusunod dito. Dito sa CAR, sa office namin, wala kaming masyadong natatanggap ng mga complaints against media practitioners or by media practitioners against people in authority or mga citizens. Wala masyado kaming natatanggap ng mga cases na ganyan. May mga na-observe lang kami sa reporting ng mga media practitioners, particularly sa parang violation ng confidentiality rule sa mga victims, ng mga babae, mga bata na
may mga nadidisclose sila ng mga confidential information. Ito rin ang isa sa mga naistugunan ng Baguio Correspondents and Broadcasters Club. Ngayong term namin, may mga at least parang 2 cases ng mga kasama natin na may issue sa kanilang safety. So, kinausap naman natin siya. Kasi ang ginagawa ng BCBC is una, nag-i-issue tayo ng statement. Meron tayong mga kinakandak na activities, pwedeng in partnership sa mga private corporations or yung mga counterpart din natin sa Manila. Kasi what the club usually do, kung merong mag-offer sa atin na trainings or workshop. Plano pa ng Commission on Human Rights na ikutin ang buong rehiyon at mas maipaalam pa ito sa iba pang mamamahayag. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Bristol Ridge Cafe, located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari silang i-contact sa 0906-058-4232. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Yung bitay yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang itong ito. Sa Healthy Habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good deep
at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Nagbabalik ang morning balitaktakan. Myth o medikal ang katotohanan sa pagtulog ng basa ang buhok? Aalamin natin yan dito sa Gotta Wonder. After ng very tiring na work all day, lahat tayo need ng peaceful night para mag-rest. After work, maliligo, magte-take ng shower, because who wants to go to bed dirty naman, diba? Ganito ka rin ba? The thought of sleeping with wet hair? Nakakabulag daw kapag natulog ka na basa ang buhok? Totoo ba to? Well, para sa iba, it's a habit. Para sa iba, a relaxing ritual. Is this a good idea? Or is it a recipe for disaster? What are the effects? Let's find out. Let's weigh the pros and cons. Una, the appeal is clear. Washing your hair at night saves precious morning time. Ang bilis-bilis. Pangalawa, helps moisturize the hair. Nakakatulong ito to moisturize dry or damaged hair, particularly sa mga may naturally curly or coily hair. The moisture helps to enhance natural curls overnight. For some, mas komportable ito. But is this convenience worth the potential consequences? There are significant drawbacks. Una, fragile hair. May mga pag-aaral na ang wet hair ay more fragile. The friction against your pillow can lead to breakage. Masisira ang buhok mo. Pangalawa, it causes bacteria. That damp environment, a breeding ground for bacteria, nakakairita sa anit. Imagine waking up with gulo-gulo hair. Ang hirap suklayin. This can lead to frustration and even more damage. Pangatlo, fungal infections. Ayon sa isang doktor, nagdadagdag ito ng panganib na magkaroon ng fungal infection sa anit. Ang mga fungi tulad ng malassezia ay pwedeng magdulot ng mga kondisyon tulad ng balakubak o dermatitis. Pang-apat, it causes headache. Sleeping with wet hair can lead to headache. Paggising sa umaga, makakaramdam ka ng uncomfy feeling because of headache. And yan ang nagli-lead sa'yo para tamarin ka to start your work for the day. So what's the verdict? It's best to always dry your hair completely bago matulog. Weigh the pros and cons. Consider your hair type and lifestyle. Is the time saved worth the potential damage? Isipin mabuti. Alagaan ng buhok mo. Parang corona mo yan. Alagaan ang buhok. Kaya nga, kapag ayaw yung mag-alaga ng buhok, magpakalbo kayo. Diba? Yun naman yun eh. Oo. Kapag nalalagas na yung buhok mo sa harap man yan o likod, hayaan mo. Wala, naglalagas yung akin. Kasi ang hirap mag-alaga ng buhok talaga. Totoo. Para silang may sariling buhay. Totoo yan. Kung gusto mo mang ipunta dito, pumupunta sila doon. Oo, nag-iiba. Meron lang talaga yung mga pinagpala ang buhok. Totoo. Na talagang very simple lang sa kanila na i-manage kahit nakulot-kulot pa yan, wavy man yan. May mga pinagpala lang talaga. At meron din mga hindi pinagpala na konting suklay mo lang, lagas. Lagas agad, oo. Diba? So, yun pala yun, no? Nagkakos din pala siya ng fungal Kinemberlot kapag natutulog tulog ka ng basa yung buhok. Oo. Ay, may nabalitaan ako dati. Ano? Yung reggae singer ba yun na sinabi nilang tinubuan daw ng mushroom yun. Si Bob Marley? Oo, yun yung sabi nila. Oo. Hindi kasi diba, kapag hindi mo masyadong pinapaliguan, pag kinudkud mo yan, parang may lupa na yung anit mo. Now I know. Kaya rin, yung nanay ko, sa amin kasi, sa Pangasinan, iba ang paniniwala. Kapag daw natulog ka ng basa ang hair, sisira daw ang ulo mo.
Actually, narinig ko din yan. Yun yung sinabi nila, nakaka-apekto daw siya sa utak ng tao. So, pagkagising mo, hindi na ikaw yung ikaw. Yun sabi nila. Tapos, nagkakaproblema ka daw sa eyesight kapag natulog ka nang basa yung hair mo. Yun yung sabi nila. Pero, yun nga, according sa napanood natin, it causes different things sa atin kapag tayo ay natulog ng basa ang buhok. Totoo yan. Mag-blow dryer ka na lang muna bago ka matulog. Ay, kaya you need to, kung wala wipe naman, it. Wipe it na lang, tapos hayaan muna natin. Kahit 10 minutes Let it lang. dry sa electric fan. Kung may electric fan, o kung wala, doon ka sa labas ng bahay ninyo, magsuklay ka ng magsuklay, mamamagaan din yan. Tama yan. Kasi nga, mahalaga ang ating karawan. Diba? Mga ka-MV! Eto, speaking of tulog, nabasa din ang buhok, power nap naman tayo madako. Dahil power nap, sandaling pahinga na may epektong bonggang enerhiya. Knows ba natin talaga ito? Alamin natin yan sa Pak na Fact. Alam mo ba ang isang bagay na akala mo saglit lang? Lumagpas ka na pala sa deadline mo! Hindi yan chismis, hindi rin yan online sale. Yan ay walang iba kundi power nap. Or kung sabihin na lang nating power higa. Sabi mo pa kanina, saglit lang ako hihiga, mga 15 minutes lang para ma-fresh ako. Next thing you know, 3 hours na, may laway ka pa sa pisngi at hindi alam kung anong taon na. A power nap is ideally 10 to 20 minutes long. According to Dr. Sarah Mednick, a sleep researcher from the University of California, napping for length improves alertness, memory, and performance. Ayon din sa Healthy and Natural World, it boosts creativity, strengthens the immune system, lowers stress levels, and even improves your mood. Basta within 20 minutes, you're good to go. Pero kapag lumagpas ka ng 30 to 60 minutes, pumapasok ka na sa deep sleep phase ng tinatawag na sleep cycle. At pag ginising ka sa kalagitnaan ng deep sleep, boom! Groggy, lutang, at nalilito. That grogginess has a name, sleep inertia. Ayon sa National Sleep Foundation, it can last up to 30 minutes or more. Naku, kaya pala kapag nag-nap ka, saglit lang, pero nasobrahan mo, na-overstay ka. Ngayon, pag gising mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung pupunta ka ba sa kusina o babalik na lang sa kama. Wag ka muna matulog. Makinig ka muna. Your body naturally feels sleepy between 1 p.m. to 3 p.m. Dahil ito sa circadian rhythm, ang natural na body clock ng tao. Kaya hindi mo kasalanan kung inaantok ka kapag katapos kumain. Kasalanan yan ng biology. Diyos! Extra spill sister ha! Naps help your heart, aid in weight management, reduce burnout, and make you happier overall. Pero tandaan, too much of a good thing is still too much. Kaya sa susunod na matulog ka, saglit lang. May science behind your saglit lang. So set an alarm, or better yet, 2. Yung isa pang gising, yung isa pang quote, I deserve this rest. Power higa, hindi tamad. Strategic lang. Pero kung 3 oras na yan araw-araw, baka power tulog na talaga yan, sisteret. Well, basta tandaan, napping is good. Overnapping, well, pag-uusapan natin yan. I-schedule natin, plus tubig. And always remember, sleep smart, not long. Oo nga naman. We need to sleep smart, not long. Yun naman talaga ang power nap Yung mga saglitan lang pala. Kasi dati ang alam natin ang power nap, 30 minutes to 1 hour. Pero nandun, papunta ka na pala sa deep sleep. Deep sleep. Oo, pag ganun pala. So, kailangan nasa around 15 to 20 minutes lang yung power nap mo. Pero I tried that na rin kasi, 15 to 20. Like when you wake up, it's like you are a new person. Oo, parang lahat ng knowledge in heavens nakuha mo na. Now I know Parang kung ganon. bakit kapag umaabot tayo ng 30 to 1 hour, pag gising natin, mas ngarag tayo. Yes. Lalo na pag sinasabi mong power nap. So, dapat kapag ganun din lang naman na plano mo mag 30 to 1 hour, ituloy-tuloy mo na lang. Huwag ka na lang pumasok. Diba? Mag-absent ka na lang. Magpaalam ka na lang. Magtutulog po ako. Ganon. Kailangan ko pa ng
ng superpower nap. Right, pero na ako napanood, nag-power nap siya ng alas 12. Hala, pagkagising niya, alas 5:30 na. Sabi, saan ka pa? Paano ka pa nag-work? Diba? Wala na. Nga ka talaga. Uy, power ba? Ang sinasabi natin, merong isang makapangyarihang nilalang sa ilalim ng karagatan. Octopower. Naku, 8 braso, 3 puso at walang katulad na talino. Wow! Mantakin mo yon. Sana all. Oo, sana all. May 8 braso para lahat magawa agad-agad, lalo na kapag ikaw ay taga-opisina. Oo, tapos 3 ang puso. Para marami kang mamahalin. Sana 3 ang puso ko. Hindi na sana nag-iisa. Diba ganun dapat? Ha? Kilalanin natin siya sa Super Saya. Tulungan niyo ako! Nandito na si Octopower! Si Octopower ay isang octopus na kung saan ay may angking talino, iba't ibang abilities at unusual power. Mula sa kailaliman ng karagatan, ang mga octopus ay kabilang sa mga cephalopods o mas kilala sa term na headfoot. Ito ay isang pambihirang katawan na kung saan ang kanilang set of arms o tentacles ay nakakonekta sa kanilang ulo tulad ng pusit at cuttlefish. Dahil dito ay nabiyayaan sila ng kakayahang mag-camouflage kahit pa na sila ay colorblind. Unbelievable! Kilala rin sila sa kanilang talis ng utak, and speaking of brains, mayroon silang 9 nito. You heard it right, 9 as in 9. Isa na nasa kanilang ulo bilang kanilang central brain at ang 8 naman ang bahala sa kanilang tentacles. Ang bawat isang tentacle ay may collection of neurons na tinatawag na ganglion. Ito ang nagpapagalaw sa kanilang arm at rumeresponde sa kanilang stimuli. Kaya maging panatag tayo kay Octopower dahil kayang-kaya niya mag-problem solving, mag-navigate ng maze, at magbukas ng clamshell. Hindi lang utak ang marami, pati na rin ang kanilang puso. Mayroon silang not 1, not 2, but 3 hearts. Isa para sa kanilang systemic heart o yung responsable sa pag-pump ng oxygenated blood mula sa kanilang gills hanggang sa buong katawan. Ngunit itong puso na ito ay pansamantalang humihinto dahil sa kapaguran mula sa paglangoy ni Octopower. Kaya naman minsan ay makikita natin silang gumagapang sa kailalimang bahagi ng karagatan. Habang ang kanilang branchial hearts naman ay makikita malapit sa kanilang gills na siya namang bahala sa paggalaw ng kanilang dugo papunta sa gills upang makatulong sa pag-extract ng oxygen mula sa tubig. Isa pa sa kanyang superpower ay ang magic ink. Hindi lang nito napapabagal ang mga kalaban mula sa pag-atake, nagagamit din nila ito bilang panlaban sa masasama. Nakakaapekto ang ink nila dahil sa nilalaman nitong tyrosinase, ang enzyme na nakakapagpabulag temporarily sa kalaban at mawalan ito ng kanyang ibang senses gaya ng panlasa at pang-amoy. Pero alam mo kung ano makakapatay kay Octopower? Ano? Ang mating o pagkikipagtalik dahil kapag ginawa ito ng mga octopus, ang lalaking octopus ay mamamatay. Ito ay dahil sa isinasagawa nilang external fertilization. Kapag naipasok na ng male octopus ang kanyang spermatophores gamit ang kanyang hectocotylus, ang espesyal at mahaba nilang galamay sa female's mantle cavity. Ito ay mapuputol at dahilan ng pagkamatay agad ng lalaki. Ngunit ng sakripisyong ito ay masasabi namang worth it dahil kaya maglabas ng 400,000 eggs. Upang masiguro na lahat ng itlog ay ligtas na may papanganak, hindi kumakain ang nanay niya na siya namang dahilan na mabilis na pagkamatay nito matapos niya masiguro na ligtas ang kanyang mga itlog. Ang tragic, no? Kaya siguro strict ang mga magulang ni Octopower at bawal pa ito magka-love life. Grabe, nakakamangha ka nga, Octopower. Nandito na si Octopower! Octopower! Yes naman! Pero masarap yan. Ay, oo. Lalo na pag kilawin. Ay, oo. I love kilawing octopus. Oo. Alam mo yung
ang tragic ng buhay nila, pero ang iniisip natin, pagkain. Pero masarap. Oh, shout out pala sa Tita Sunny Arquero ko na nagbigay siya ng 2 octopus last month galing sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Wow naman, sana lahat nakatikim ng octopus galing Santo Domingo, Ilocos Sur. Oo, ang sarap. Inadobo ko siya. Adobo tapos yung ink niya, no? Yeah. Oo, sarap yan. Sarap yan. Ako, mas masarap pa rin talagang kasama ang morning balitaktakan, lalo na pag ang pinag-uusapan, mga pagkain na. Diba? Ibang-iba. Hay nako, Oktubre, unang araw. Sana'y magtuloy-tuloy ang ating kasiyahan hanggang matapos ang buwang ito. Totoo yan. Kaya gusto po namin pasalamatan din ang aming mga partners. Isa na dyan ang Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJeps accredited, free ocular inspection, free assembly with a minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. Located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. At ng Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. At ng 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe, located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Buklaw Road. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari nyo silang i-contact sa 0906-058-4232. At ng Skin Lace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry. Conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skin Lace, crafting timeless beauty. Chaste, your beauty, our passion. Have your hair chased. Style that makes a statement, located at the Outlet 1, Assumption Road, Baguio City. You can contact them at 0917-188-6877. At syempre, eto, birthday greetings muna tayo for today. Happy birthday sa Pogi na tatay ni Liam at better half ni Georgina. Happiest birthday kay Sir Willie Liwag. Greetings yan from your cute sister si Lorgie. Ayan, happy birthday po, Sir William! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yeah! May pagod! And of course, congratulations kay Engineer Romar Emanuel Dapig for passing the geodetic licensure examination. Wow! Congratulations sa iyo, Engineer Romar Emanuel Dapig. Pagpalainawaan niyong mga ka-Ebi, I would like also to thank myself. Why? For my outfit every day. And for my makeup. Oo, diba? Tayo na lang, sariling sikap. Oo, tayo na lang, sariling sikap talaga. Mga ka-MB, magkita-kita ulit tayo bukas ang aking second anniversary. Yes! Dito sa RNG, second anniversary ko tomorrow. Ay, mag-expect na ako. Oo. At syempre, ilang araw na nga lang ba bago magpasko? Ayan na. And 85 days na lang! Pasko na, mga ka-FB! We are so excited to receive gifts from all of you. Of course, Basta ang wish ko po for this Christmas ay ref. Ako po, oven. Ref po, parang awan nyo lang. Hindi, okay lang yung dasal, pero pwede namang air fryer. Ay, okay na ako dun. Kaya kong magdasal-dasal. Mga ka-MB, magkita-kita ulit tayo dito pa rin sa masaya, inspirational at very informative na Morning Balitaktakan. Mayat niya. Mayat! Happy New Year! Members KBP,
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.